Genius talaga ang lalaking ito. Paggamit ng mga pulang brick at putik upang lumikha ng isang maganda, multifunctional at praktikal na kalan ng kahoy. Hindi lamang ito maliit, ngunit ito rin ay nasusunog ng malakas at mabilis na nagluluto ng kanin. Higit pa rito, ang uling ay maaaring gamitin sa pag-ihaw ng pagkain. Nagulat ang mga kapitbahay. Ngunit ang paggawa nito ay napakasimple din. Ngayon ibabahagi ko ang proseso. Gumawa tayo ng isang tasa ng kape at tingnan kung paano mo ito gagawin. Ang proseso ay napaka-relaxing, ikaw ay namangha sa pagtatapos. Una, naglagay siya ng isang plastik na palayok sa lupa, pagkatapos ay naglagay ng singsing ng pulang brick sa paligid nito. At kapag ang bilog ay halos 300 degrees, ilabas ang plastic pot, pagkatapos ay ayusin ang brick ng paalang. Gumawa ng isang text frame. Pot, pagkatapos ay ayusin ang brick ng paalang. Gumawa ng isang text frame. Kasabay nito, gumamit ng mga brick upang takpan ang loob. Pagkatapos mapuno, ganito ang hitsura. Pagkatapos ay kumuha ng isang palayok ng buhangin at bato, ihalo ito ng mabuti sa semento. Pagkatapos ay ihalo sa tamang dami ng tubig. Susunod, punan ng puwang sa brick na may halo-halong semento. Pagkatapos ng leveling, ang kahoy na kalan na ito ay may solidong base. Pagkatapos ay ilagay ang plastic pot sa gitna ng bilog. At itayo ang mga brick bilang susi, at bumuo sa paligid ng plastic pot, na lumilikha ng isang pabilog na istruktura. Pagkatapos ng leveling, ang kahoy na kalan na ito ay may solidong base. Pagkatapos ay ilagay ang plastic pot sa gitna ng bilog. At itayo ang mga brick bilang susi, at bumuo sa paligid ng plastic pot, na lumilikha ng isang pabilog na istruktura. Brick ang ibabang hilera para mag-iwan ng dalawang butas, isa para gawin ang furnace mouth, isa para kumonekta sa rectangle. Pagkatapos ay ipasok ang mga brick at foam sa butas. At maglagay ng 2 piraso ng rebar sa ibabaw ng mga ito, upang gawing mas madali ang paggawa ng pangalawang hanay ng mga brick. Pagkatapos makumpleto ang unang hilera, baligtarin ang plastic pot. Kasabay nito, bumuo ng pangalawang hilera ng pangunahing bahagi kasama ang plastic pot, sa oras na ito gamit ang kalahating brick. Brick ang ibabang hilera para mag-iwan ng 2 butas, isa para gawin ang furnace mouth, isa para kumonekta sa rectangle. Pagkatapos ay ipasok ang mga brick at foam sa butas. At maglagay ng 2 piraso ng rebar sa ibabaw ng mga ito, upang gawing mas madali ang paggawa ng pangalawang hanay ng mga brick. Pagkatapos makumpleto ang unang hilera, baligtarin ang plastic pot. Kasabay nito, bumuo ng pangalawang hilera ng pangunahing bahagi kasama ang plastic pot, sa oras na ito gamit ang kalahating brick. Sa ilalim ng kanyang mga dalubhasang kasanayan, ang unang bahagi ng bilog na ito ay tapos na. Sa pagkakataong ito ay tinanggal niya ang plastic pot. Susunod, naghahanda siyang gawin ang dingding ng hugis parihaba na seksyon. Ang seksyong ito ay mas simple, bumuo Sa ilalim ng kanyang mga dalubhasang kasanayan, ang unang bahagi ng bilog na ito ay tapos na. Sa pagkakataong ito ay tinanggal niya ang plastic pot.
Susunod, naghahanda siyang gawin ang dingding ng hugis parihaba na seksyon. Ang seksyong ito ay mas simple, bumuo lamang sa gilid ng pedestal at pagsuray-suray ito gamit ang mga brick. Ngunit ang taas ay 3 hanay ng mga brick. Pagkatapos ay ilagay ang foam sa oven. Kaya ang pangunahing istruktura ng kalan ng kahoy ay nakumpleto na. Pagkatapos, ilagay ang lupa sa loob para gawing core para masunog ang kalan ng kahoy. Nagkalat siya ng putik at dumi sa loob ng pugon. Kapag tinatakpan ng lupa, kinakailangang mag-iwan ng mga butas para sa 2 bibig ng pugon, upang makakonekta sila sa isa't isa. Ang putik ay ginagamit upang ngunit ang taas ay 3 hanay ng mga brick. Pagkatapos ay ilagay ang foam sa oven. Kaya ang pangunahing istruktura ng kalan ng kahoy ay nakumpleto na. Pagkatapos, ilagay ang lupa sa loob para gawing core para masunog ang kalan ng kahoy. Nagkalat siya ng putik at dumi sa loob ng pugon. Kapag tinatakpan ng lupa, kinakailangang mag-iwan ng mga butas para sa 2 bibig ng pugon, upang makakonekta sila sa isa't isa. Ang putik ay ginagamit upang takpan ang kalsada at gumawa ng mga gilid, at ang mga hibla ng bakal ay kadalasang idinaragdag upang mapataas ang tibay. Susunod, ikalat ito ng putik at dumi. Matapos takpan ng bakal na kawad, isang uka ay nilikha din sa likod. Para mas madaling mailabas ang usok mamaya. Nilikha din sa likod. Para mas madaling mailabas ang usok mamaya. Ngayon isa pang piraso ng puzzle at tapos ka na. Kumuha siya ng bakal na plato at tinakpan ang palanggana ng kabayo. Pagkatapos ay gumuhit ng bilog sa gilid, pagkatapos ay gumamit ng pamutol upang gupitin ang bilog. Pagkatapos ng pagputol, sa gitna ng bilog na bakal na plato, naglagay siya ng isang bilog na papel. Gumuhit ng isang hubog na linya sa gilid. Sa tabi nito ay gumuhit din ng bahagyang mas maliit na bilog. Pagkatapos ay gupitin ang mga ito. Pagkatapos ng pagputol, mag-iwan ng isang piraso ng bakal na tubo sa bilog. Pagkatapos ay maghinang muli. Kapag kumpleto Ngayon isa pang piraso ng puzzle at tapos ka na. Kumuha siya ng bakal na plato at tinakpan ang palanggana ng kabayo. Pagkatapos ay gumuhit ng bilog sa gilid, pagkatapos ay gumamit ng pamutol upang gupitin ang bilog. Pagkatapos ng pagputol, sa gitna ng bilog na bakal na plato, naglagay siya ng isang bilog na papel. Gumuhit ng isang hubog na linya sa gilid. Sa tabi nito ay gumuhit din ng bahagyang mas maliit na bilog. Pagkatapos ay gupitin ang mga ito. Pagkatapos ng pagputol, mag-iwan ng isang piraso ng bakal na tubo sa bilog. Pagkatapos ay maghinang muli. Kapag kumpleto na ang hinang, hinangin ang 2 hawakan sa magkabilang panig. Mula pagkatapos ay gupitin ang mga ito. Pagkatapos ng pagputol, mag-iwan ng isang piraso ng bakal na tubo sa bilog. Pagkatapos ay maghinang muli. Kapag kumpleto na ang hinang, hinangin ang 2 hawakan sa magkabilang panig. Mula dito nakakakuha kami ng isang bilog na takip. Pagkatapos ay nag-spray siya ng isang layer ng pintura upang maiwasan ang kalawang. Ang spray ng pintura dito ay ang paggamit ng mataas na temperatura sa pag-spray. Pagkatapos mag-spray ng pintura, hintayin itong matuyo at pagkatapos ay i-install ito sa tuktok ng oven. Pagkatapos ay i-install ang tubo ng tambucho, upang ang buong kahoy na kalan ay tapos na.
Ngayon ay tamasahin oven. Pagkatapos ay i-install ang tubo ng tambucho, upang ang buong kahoy na kalan ay tapos na. Ngayon ay tamasahin natin ito ng kaunti. Maglagay ng kahoy na panggatong sa loob ng pinto ng pugon upang masubukan ang pagiging epektibo nito. Makikita na pagkatapos masunog ang kahoy na panggatong ay medyo malakas ang apoy. Ang maikli at simpleng kalan na ito ay maaaring gamitin sa pagpapakulo ng tubig at pagluluto ng bigas. Pag-ihaw sa gilid, maaari mong gamitin ang uling na natitira pagkatapos magsunog ng kahoy upang magluto ng pagkain. Dapat kung hanggan ang kanyang mahusay na pagkakagawa at malikhaing ideya. Kaya, mayroon ka bang anumang mga opinyon tungkol sa magandang kahoy na kalan na ito? Mangyaring iwanan ito sa seksyon ng mga komento. Pag-ihaw sa gilid, maaari mong gamitin ang uling na natitira pagkatapos magsunog ng kahoy upang magluto ng pagkain. Dapat kung hanggan ang kanyang mahusay na pagkakagawa at malikhaing ideya. Kaya, mayroon ka bang anumang mga opinyon tungkol sa magandang kahoy na kalan na ito? Mangyaring iwanan ito sa seksyon ng mga komento. Kapag nakita mo ito, huwag kalimutang i-click ang like. Araw-araw, ang mga manggagawa ay nagsusumikap at nag-aalay ng kanilang sarili sa paglikha ng mga bagong bagay, na mahirap ding trabaho. Naniniwala ako na kapag pinanood mo ito, hindi ka magsisisi sa pagbibigay ng like. Maraming salamat, ramdam ng lahat kung gaano siya kagaling. Kung ang iskala ay 10, ilang puntos ang ibibigay mo sa kanya? Mangyaring mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng mga komento. Salamat. See you later. Kaalay ng kanilang sarili sa paglikha ng mga bagong bagay, na mahirap ding trabaho. Naniniwala ako na kapag pinanood mo ito, hindi ka magsisisi sa pagbibigay ng like. Maraming salamat, ramdam ng lahat kung gaano siya kagaling. Kung ang iskala ay 10, ilang puntos ang ibibigay mo sa kanya? Mangyaring mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng mga komento. Salamat. See you later.